Bigat na balita ang naganap ngayong araw matapos magmarcha patungo sa Malacanang ilang matataas na general at sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang ilahad ang kanilang mga akusasyon laban kay Pangulong Kuting Jr. Ang naturang pagkilos ay nagugat umano sa umuning mga katiwalian at maling pamamalakad sa gobyerno ni Pangulong Kuting na hindi na kayang palampasin pa ng mga opisyal ng militar. Ayon sa ilang pahayag mula sa mga general, matagal na nilang pinupuna ang anilay mga anomalya sa loob ng pamahalaan, ngunit tila walang nararating ang kanilang mga reklamo. Dagdag pa nila ito ang nagtulak sa kanila upang humantong sa isang direktang aksyon na itinuring ng isang anyo ng protesta laban sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyang diin nila ang mga kailangang pagkilos ay para sa kapakanan ng bayan at hindi isang personal na pag-atake laban kay Pangulong Kuting. Samantala, maring itinanggi ng Malacanang ang mga paratang na ibinabato laban sa Pangulo. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon ay para sa kabutihan ng lahat at walang basihan ang mga ibinabatong akusasyon. Patuloy na hinihimok ng pamahalaan ang kalmado at diplomasya sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng AFP at ng pamunuan ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kami. Oh, negative na. Ko-cover namin yan. Ko-cover yan. Yung mga vlogger na, hindi ko nang ko-cover yan. Yung, ito, si negative. Uy, positive. Oh, sino yung positive? Oh, yun, ganun ba? We will demand the resignation of all those people positive. Diba? Kung ayaw umalis, tatanggalin natin. Yun yung punto. Because they do not deserve another day in office kung positive sila. Kung ayaw ninyong magpa-drug test, that means you are foregoing, ulitin ko, your chance to serve the people and to gain the trust of the people. Kasi ayaw nyo eh. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon. Linisin ang pangalan ninyong lahat. Diyan sa gobyerno. Ito kami, ito lang kayo. Yung power ninyo lahat galing sa amin. Kaya hindi pwedeng yung pairalin ninyo yung mga posisyon ninyo. No? Lalo kunyari yung mga yung DILG, kabit ka sa PNP, SND, Gibo. Hi Gibo, kamusta? Bilib ako sa'yo eh. Gigibo, down the line. Dami na yung dalawa ninyo na next in line. Kunyari si PNP. Kung negative ka, walang problema, di ba? Ang problema kung positive ka. Kung positive ang Chief PNP, paano tayo maghuhuli ng mga durugista kung positive yung Chief PNP? O para mawala yung ere, kasi kung ano-ano yung nadidinig eh. No? Mas maganda, magpa-drug test kayo. O di, walang problema. Chief PNP, taas noo pa. Ganon din si Omet Browner, Chief of Staff, AFP. Walang problema. Kasi kung negative ka, walang problema. And then, we fully support you. We support yung mga dapat. Pero pagka dumating kayo sa punto na binababoy yung tao, lalaban kami. Ayaw namin ng ganon. Ayaw namin nung lalabanan yung kawawa yung tao. Huwag niyong kakalimutan, pare-pares tayong galing kami sa serbisyo. No? Galing kami sa serbisyo. Alam namin yung iniwanan namin serbisyo. Kaya, serve and protect PNP. Diba? In defense of the country. No? Constitution, people of the Philippines. So give them what they deserve. Hindi yung may kulay o whatever. Kung nasaan yung nakakarami, kung nasaan yung taong bayan, doon kayo. Wala yung may ano. Kaya nainis ako pagka sinasabi, bayad kayo eh. Tala, nag-iinit ang ulo ko. Bayad na yung Chief of Staff, bayad na yung PNP. Ayokong inaaway ko. Sa totoo lang, inaaway ko. Huwag kayo, gago kayo. Bakit nyo sasabihin nagbayad na yung mga ano? Nandun ba kayo? Sa transaksyon, kaharap kayo? Hindi, mga puting daga, yung mga puting ahas pala, puting ahas, sinasabi. Teka muna. Di kung ganun, bakit hindi pailan ng kaso? Mahirap kasi yung salita, sabi-sabi, ngayon, Marcos, bangag, marami sa gobyerno, bangag, etc., bangag government. Okay,
Okay, para matahimik na kayo na may mga allegation, magpa-drug test lahat. Ngayon kung nag-positive, di tuwa pa tayo dito sa mga nagsasalita. Dapat ba, bigyan pa ng medalya? Di ba? So para malinaw isang direksyon tayo, isang unity tayo, isang sigaw, isang boses, isang bansa, isang tao, isang Pilipino lang tayo. Wag niyo na munang hindi, Marcos ako, putragis, kayo nagbibintang, kayo ang magpatunay. Ano ba nga ba ginagawa? Di magpa-drug test, yun lang ang katibayan. Yun yung katibayan, di ba? Lahat kayo. Di ba? Paano mo? Bibit-bitin namin sige, patunayan natin kung positive o negative. Pupunta ng Malacanang, haharangin ninyo. Hindi pwede. Because kayong mga nagsasalita ng ganon, nakalimutan nyo na ang essence ng demokrasya natin. The power resides in the people. And these people in government were just selected by the people na in election time, nilagyan natin sila ng power. Kaya kahit anong sabihin ng mga yan, dapat may limit within the bounds of the Constitution and ng taong bayan, ng minimiti ng taong bayan. Pero yung simpleng mag-demand ng taong bayan ng drug test, ayaw, wala. Kaya nga, suggestion ko sa inyo, magpa-drug test na lang kayo. Okay? Bicolanong makulit. Philippines National Police becomes new politicians army. PNP. NPA. Their attitudes likened to terrorist groups, lawless and devilish. May natitira pa bang dignity sa PNP? Yes, meron pa. Nasaan na ang mga loyal to the Constitution? Meron pa, wag nyo lalahatin. Bicolanong makulit, wag nyo lalahatin. Nagngingit-git din yung iba dyan. Kaya nga ako, hanggat maaari, dinedepensahan ko ang mga taga-PNP at saka taga-AFP. Yung organization kasi is subject to, tignan nyo tignan nyo yung organization is reacting only following the orders of superior authority. Okay? So, kung may problema yung authority, sunod down the line, ganun din. Kasi nagtatrabaho lang yan. Ganun din ang ating government officials. Pagka may problema yung authority, down the line, magkakaroon ng problema. Kaya kinakailangan, ayusin natin to. Kung kulang ang presidente sa kaalaman, may magagawang paraan doon. Kung ang presidente ay nagte-take ng droga, may problema. Kung nag-take siya ng droga, walang problema. We forgive you. I forgive you. Ako, I cannot speak for everyone. Nag-take ka dati ng droga, I forgive you. No? Bata ka pa nun Pero kung nag-take ka pa ng droga, yun ang question mark ngayon. You cannot serve the presidency. You cannot serve the people if you are a drug user ng cocaine. Kaya nga, ilang beses ko na sinasabi, BBM, para matapos to, para matameme lahat ng Duterte, magpa-drug test ka. Ang problema hindi mo pinapansin So, ang tao iniisip na, drug addict ka. Pagka ako inano ninyo, talagang inaamin yung drug addict kayo. You submit to a drug test. Ngayon kasi tignan nyo nagtitake kayo ng droga. For example, nagtitake kayo ng droga. Pati cabinet members nagtitake ng droga. Meron kayong mga bangag na circle, na grupo, no? Delikado Pilipinas doon. Hindi pwede yun. Kahit ang BBM loyalist, delikado kayo. Because yung BBM and administration, kung nagtitake ng droga, may problema tayo. Kaya kayong mga bulag-bulagan, huwag kayong ganun. Kung pera-pera kayo, isettle na natin to once and for all. Isang sigaw lang, magpa-drug test kayong lahat para maayos. At kung ayaw magpa-drug test, we will take it na inaamin nyo na positive kayo.
because you are foregoing your chance to undergo a drug test na hinihiling ng taong bayan, and then inaamin nyo na kagad na positive. Kasi pagka nagpa-drug test kayo, malay nyo, negative, di ba? Pero ayaw nyong patulan, ibig sabihin, talagang alam nyo, positive kayo, user kayo, kaya ayaw nyo magpa-drug test. Ngayon, mga people in government, hindi pa naman ako naniniwala na lahat kayo tanga, bangag, lahat kayo. Hindi. Alam ko merong mga matitino. Kaya kayo, kung tingin ninyo, pagbigyan nyo, yung sinasabi ko, no, pagbigyan ninyo. At yung mga vlogger, i-carry ninyo. I-carry ninyo. Walang copyright. I-carry ninyo para malaman ng taong bayan. Isang sigaw lang tayo, magpa-drug test. At kung ayaw, doon tayo magdidesisyon kung paano ang gagawin natin. Wala tayong kinikilingan. Gusto ko lang mag-abante tayo. Gusto ko lang makapaghanda tayo. There are many things na yung bansa natin mas malaki ang kinaharap. No? Ayaw natin na yung 190 million Filipinos maging refugee, yung kalahati. Saan kayo pupunta? O yung mga may pera, makakaalis kayo kung magkagera. Paano yung mga may iwan? Ayaw naman natin mamamatay yung karamihan doon sa may iwan. Ayaw natin yon. Ayaw natin na may susunod na sakuna, mababaha, lampas tao na. Ayaw natin yon. Ayaw naman natin magpapatayin yung mga tao kasi wala nang makain. Kanya-kanyang nakawan na. Ayaw natin na yung mga anak-anak natin, mga apo, ng droga. Kaya nga, ang daming problema ng tao. Ayaw natin maubos yung kabambayan natin. Pero, pwede ba? Isa lang muna. Unahin muna natin. I-clear muna natin yung ere. Wala munang iba-ibang sigaw. Isa lang ang sigaw muna natin. Drug test. Para makita ng Malacanang, makita ng lahat. Makita ng Vice President, makita ng Presidente, makita ng Senate President, at ng Speaker of the House, lahat ng Senator, Congressman, Cabinet. Yun ang gusto ng taong bayan. Wala kayong choice. Yun yung gusto namin eh. At kung ayaw ninyo, then magbablog ulit ako kung ano yung gagawin natin. No. Bablog ulit ako kung paano. ayaw kong umabot tayo sa magpatayan tayo. No? May naniniwala kay Marcos, may naniniwala kay Duterte, nagkakaganyanan. Kaya kami lumalagay kami sa gitna para may referee. No? Ngayon, kino-call out na namin yung dalawang grupo. May mga Duterte. Gusto nyo, pati mga vlogger ng Ma'am Duterte, magpa-drug test din. May mga maka Marcos. Lahat kayo, gusto nyo, magpa-drug test tayong lahat. Ang punto, kung walang mag-iisip kasi at lahat tayo nakaganon na sa kanya-kanya nating kinakampihan, walang mangyayari sa atin. Bangayan tayo ng bangayan. And meanwhile, yung potential na magiging kalaban natin is getting stronger. Yung foreign policy natin in shambles. Hindi natin alam kung ano ba ang direksyon natin. Yung ating development as a country, paano na? Yung ating pera, paano na? Kaya nga, we have to solve one issue at a time. Ang pinakamahalaga dyan is yung leadership nito. Malacanang, Cabinet, apektado tayong lahat doon. Senate, Congress, apektado tayong lahat doon. Drug test. Yun yung solusyon. Pagpa-drug test kayong lahat. Hindi random. No, not random. Lahat kayo. Lahat kayo. No? If we have to, sabi ko nga kung kailangan di kami kumain ng isang araw, di kami kakain ng isang araw. Yung mga aso ko lang. Hindi kami kakain ng isang araw. Kawawa ng mga aso ko Hindi kami kakain ng isang araw. 1 kilo isang araw yung mga aso 20 pesos lang naman yun. Pero imagine kung kunyari, there are 20 million Filipinos, 50 million Filipinos will chip in 1 peso each. Walang problema sa gastos. No? If the bloggers will chip in so much of their earnings, lalo na yung mga malalaking kita, walang problema sa gastos. Okay? So, let's see where this will bring us. Okay? Yung mga magpapadrug test, resibo nyo. I-reimburse natin. Taong bayan, i-reimburse ng taong bayan. No? There are many ways of ma-reimburse. Pero isettle muna natin kung sino ang mag-administer
ng drug test. Hindi kayo. Ha? Hindi kayo pipili, kami ang pipili. Kaya kayong mga doktor, at mga eksperto sa mga ganyan, at siguro kausapin natin yung mga counterparts sa abroad para malinis. No? Malinis, walang dayaan. At makita natin. Baka mamaya palitan ng buhok, ano? Ay, paano si Bato? Paano magdadrug test si Bato? Nanambok dito. Wala. Bato, paano magdadrug test si Bato? Meron pala sigurong tumutubo kahit isa-isa, no? Sa ibaba. Okay, si Bato. Hair follicle test. Hindi naman, may ano pa sa kilikili, di ba? Okay. So lahat kayo, Bato, ikaw Bato, si Bongo, Tulpo, di ba? Si Tol, schoolmate, di ba? Si Bato, schoolmate din. Si Tulpo, idol, di ba? Pero nainis ako sa iyo dung PCSO. Sino pa? Lahat kayo. Si Cheese, nakamayang kita noon sa Visayas. Tapos nung tumatakbo kang bise, lahat kayo na mga ng mga government official. That will clean the air and that will help us move forward. Hindi yung ganito, ikot-ikot tayo, walang mangyari sa atin. Okay? So, thank you, Bicolanong makulit. Hindi lahat ng PNP. Hindi lahat. Huwag niyo lalahatin. At bigyan niyo ng pagkakataon ng PNP because institutions last longer than men. The presidency of the Republic of the Philippines will last longer than any president elected or future president to be elected. They will last longer. The AFP will still be there kahit patay na tayo. The PNP will be there as an organization. Kahit palitan niyo na pangalan yan kung hindi nabago yung culture, yung kultura o yung attitude, yung behavior ng mga tao, walang mangyari. Kahit palitan niyo, PC ginawang PNP, di ba? So it has to be a continuous improvement ng mga moral values ng bawat institution. Ngayon, ang in question kasi, yung mga institutions natin ay nabababoy. That's why kinakailangan i-call out natin itong mga nakaupo na, teka muna, may question kayong lahat sa amin no? Unahin natin yung droga. Yung corruption, dadating tayo doon. Yung droga muna. I-call out natin na gusto nang natin mapatunayan kung positive ba kayo, negative, ganun kasimple. Subject yourself to a hair follicle drug test. Tapos nun, pupunduhan namin yon, i-recover ninyo. Yung yayaman ninyo, nagnanakaw kayo, tapos nun, hindi nyo kaya yung drug test. Sasabihin namin sa inyo kung saan, no? Saan. Kami ang magbigay kung sino para non-corruptible yung mga mag-administer. Positive, negative lang. At sasabihan ko to sa mga tao na yon, if somebody threatens your life, no? Sabihin niyo kung sino yun, ha? Sabihin niyo, at ako, papatayin ko yung taong yun. Mag-threaten ng buhay ninyo, kayo mag-administer ng drug test. Hindi pwede yung takutan dito. No? Hindi pwede yung bruskuhan. Hindi pwede yung umiral yung mga gago Hindi pwede. Pilipinas ang pinag-uusapan natin. Okay? So, neutral pa rin ako. James, Dumagit. Hi, Kap. Pabati naman, Dumagit family. Kamusta sa Dumagit family? Sabi ni Jose Dumagit. Clap, clap. BR46, good evening, idol. Andito naman ako. Hehe, thank you, BR46. Leo Garcia, Pamitang. Good evening, Sir Cap Dado. Albert D, good evening po, sir. Watching from UAE. Magandang gabi. Sa mga taga-UAE, maraming salamat. Leo Garcia, Pamitang, and Albert D. Magandang gabi. No Jeff NT, magandang gabi po, Supremo Dado, sir, at sa lahat ng FJ. Magandang gabi sa iyo, No Jeff NT. Rosendo Dais, magandang gabi, sir. Mabuhay ka. God bless you. Thank you, thank you. Sana hindi kayo na-stress sa akin, ano? Annalyn Corpin, hello, Sir Dado. Good evening, watching Riyadh. Christina Mayugba. Okay, thank you sa heart. Box and TV, magandang gabi, Cap General. Maraming salamat. Danilo Gapasin, good evening. Hindi ko na alam kung anong tawag sa akin. Captain General, Captain, Major, Colonel, Supremo. Dami, no? Daming tawag.
Cebuana, gayud ako. Oo nga sir, madaming nawawalang bata tapos walang, kita nyo, konfirmasyon to, walang ginagawa ang gobyernong ito. Bakit nawawala yung mga bata? Dalawa lang yon. Either na kinukuha para maging sex slave or spare part ng kidney, mga ganun ba. Putragis, hanip yan. Nare-report naman Ang problema, anong ginagawa, di ba? Kasi ito mo, nagko-confirm na Ay, nako, Diyos ko. Philip NZ Vlogs. Hello, Tito Dado, watching from New Zealand. Kamusta na, Philip? Oy, Carlo, kamusta na? Nandiyan ka na ba? Okay kamusta ka na? Pamangking ko to Philip NZ Vlogs. Wag ka magdodroga BR46. Kamusta sa sa inyo pamilya mo? Ingat kayo lagi. BR46 Idol, masasabi mo sa impeachment ni Sara sinimulan ng Makabayan Black pinaparepresent ng mga COA sa DepEd budget at confidential fund ni Sara. Alam niyo, kung ako lang masusunod, pasara ko yan ng pasara ko yung, patanggal ko yung yung Makabayan Black na yan Walang walang ginawang tama no? Binoboto ng mga kababayan natin So, yun. Ako rin daw masusunod. Ayoko nang meron ng pero ayoko nang merong party list. Alam niyo ko, ako lang masusunod Gusto ko nga isa lang ang congressman per province. Isa lang. Redundancy masyado in 320, 316 ba? 316. One per province, 81 provinces. Isa lang. Kung hindi niya magawa yung trabaho niya, bakit siya nandoon? Isa lang. Isipin mo 81 versus 316 na problema natin ngayon. Bawat isa dyan may budget. Mario Joseph yan, then laking gastos nun. Redundant. Tapos nun kaya ko ako lang masunod, isara ko yung Congress tsaka yung yung Senate no? Pero hindi ako nasusunod Kung ako lang masunod isara ko yung mga hinayupaks kayo. Ngayabang ninyo sa Congress tsaka sa Senado. Sa totoo lang, pwede bang marap kayo sa salamin araw-araw? Kayo, magbibis din naman kayo. Harap kayo sa salamin, government official kayo. AAP, PNP na rin, damay. Pwede ba marap kayo sa salamin? Ako ginagawa ko yun Harap ka sa salamin, tapos kausapin mo yung sarili mo. Hindi ka buwang, hindi ka siraulo. Kinakausap mo yung sarili mo. Because you're trying to maintain a standard. A standard of excellence, a standard of character and governance. Tanungin mo yung sarili mo, abusado ba ako? Ginagawa ko ba yung tama? At ano yung ine-expect ng tao sa akin? Yung gagawin ko ba ay makakaganda sa nakakarami? At ano ang repercussion dun sa tatamaan ng aking gagawin? At ano ang pwede kong itugon sa kanila? Sila yung tatamaan Nagnanakaw ba ako? Binibigay ko ba yung tamang serbisyo para sa taong bayan? Kasi hinalal kayo Na-appoint kayo o nahalal kayo. Kung garapa lang kayo harap sa salamin at baliwala na yung taong bayan sa inyo, you don't deserve to be called such a title na honorable. The title that comes with the position, you don't deserve. Simple lang ang pagdala ng taong bayan ng Filipino people. Nasa puso mo sila. Isipin mo lang, nakakain nyo lang kung saan, kaning baboy o sa aso, etc. etc. Ang daming Pilipinong gutom. Makonsensya nyo ba yun? Kaya nga, any government official that you are receiving pay from the people, and then you can shrug up your shoulders and then yung pikit mata, hindi mo papansinin. Ito yung mga taong naglagay sa iyo. Mga PI kayo. Mga PI talaga kayo. Kaya kami, we are looking forward to a better Philippines. Yun yung hinahabol namin. And we will support anyone
na sa government, kaming buong FGF, we will support anyone who is pro-Filipino. Kasi yun Filipino Guerrilla Forces. We are there to protect the Filipino people. Yung pamilya namin, yung komunidad namin, in times of war. In times of peace, kaming mga FGF ay susuporta sa gobyerno. Kung matino itong si BBM, susuporta kami sa iyo. Matino yung AFP, PNP, suporta kami sa inyo. Ganun kasimple. As long as nakikita namin kayo, sumusuporta sa taong bayan. Pero kung kunyaring pinagnanakawan nyo na ang taong bayan, pinagkakatuwaan nyo na yung taong bayan, at ginagago nyo, binabastos nyo, binababoy nyo, ay hindi tama. Mapipilitan kami na ilaglag yung paa namin at sabihin sa inyo na mali kayo. Itigil nyo. May pagkakataon kayong baguhin. Move forward tayo. Doon kayo sa tamang serbisyo. Ganun lang kasimple yun. Pero kung ayaw ninyo na matigas pa ulo ninyo, may kalalagyan kayo. There is always time for reckoning. Yun yung masasabi ko. Magalit na sa akin yung mga member ko. Manang Mary, corruption ba? Corruption sa isang bansa, meron din pa kaso, di masyado talamak. Yung corruption sa tingnan nyo, US, nasa, pang ilan ba US sa corruption index? May corruption doon. Tayo, 185 o 175, ganon, out of 195. Susme, hindi ba pwede na, sabi ko nga sa ibang vlog hindi ba pwede na tahakin natin na isang araw, bigla 20 tayo? Yun, 20 kagad tayo, top 20 na zero corruption. Pagpapatayin natin lahat ng ng kurakot, kundi tumino yan, top 20 na yan. Ang tanong, sinong gagawa? Sinong gagawa? Wala nga death penalty So, yun yung we are in a pangit na posisyon, yung natin, yung bansa natin. O nga, sabi ni Mac. O nga, I agree, Sir Dado. Thank you for agreeing, Mac. Thank you. Bobby Obtuhan, good PM, Supremo. At sa lahat ng FGF, God bless po sa lahat. Maraming salamat. Thank you, Bobby Obtuhan. Cebuana Gayud, ako, palitan na natin ang presidente, Sir Dado. Hindi Yon, kita nyo. Kaya nga, sabog-sabog. May nagsasabi, palitan na ang presidente. May nagsasabi, resign. Pwede ba, isang boses lang tayo? Yun yung title ko. One voice, one country, one people. Isa lang muna. Drug test, yun lang muna. Yun lang. Kasi kahit ano na gusto nyo sabihin pagkatapos, corruption, whatever, gusto nyo kanya-kanya tayo na agenda kasi. Isa na muna. Sipin nyo muna bansa natin, taong bayan, tsaka yung natin, yung ipo-forward natin. Isa lang muna boses. Drug test muna. Ganun lang kasimple. At kung ayaw, maniniwala tayo na drug addict yan. Di ba? Kung ayaw, sasapul-sapulin niya. Ngayon yung mga matitino, kayong matitino, magpa-drug test kayo. Para may pressure ngayon dun sa iba na ayaw. Paano? Orderan ako ng orderan ng isa dyan na, huwag kayong magpa-drug test, lahat kayo, papalitan namin kayong lahat. Di ba? Kaya yung natatakot mapalitan dyan ang taong bayan sa isang malawakang peaceful rally nationwide and global na magpa-drug test kayo. Yun lang ganun kasimple. Sasagutin na nga ng taong bayan Piso-piso para sa drug test. Di ba? Piso-piso. Magkano lang yun? Kaya nga, isa lang muna sigaw. Wala yung resign. Huwag na muna. Paano kung negative yung tao? Pinagre-resign nyo? Bakit siya magre-resign? Bigyan nyo ng pagkakataon na patunayan niya na negative siya. Pero huwag nating bigyan ng pagkakataon na dayain yung drug test. Di ba ganun kasimple? Bigyan nyo ng pagkakataon. Lahat sila na, yun pala, pa-drug test tayo. Sino ba dyan yung doktor? Bayaran natin. Hindi, wag natin bigyan ng ganung pagkakataon. Kaya nga 3 gusto ko Para strike 1, strike 2, strike 3. Yung 2 lang nga mag-positive ka, wala ka na, out ka na. Yung isa na mag-positive ka, 2 negative, something yon. Kaya nga maganda yung 3. Di ba? Okay. Una-una lang yan.
Si Buanog, thank you Huwag na munang resign. Huwag na munang resign. Mang palitan. Wala mangyari sa atin doon. Kakalabanin nyo lang yung AFP niyan. Tsaka PNP. Try po na. Gumabay. One voice, one dream, one people. Yes! Very good. Oo. One voice, one dream, one people. Thank you. Krisha Wuwu. Nakaka-stress na kaming OFW na bahala na kami sa problema, nababahala na kami sa problema ng Pilipinas. Tapos kami, apektado kami. Yes. Kasi nagtatrabaho kayo, only to find out, drug addict yung mga asawa nyo at anak nyo. Putragis. Kaya nga, yun na muna tayo eh. It is one voice, no? And we're stressing yung political leadership natin, yung mga people in government natin, sila na muna. And that is a message being sent sa lahat ng drug lord, sa lahat ng durugista, sa lahat ng because we will continue with the drug war. Doon na muna tayo sa mga nakopo. Linisin muna natin. No? Because we do not want na maging narco state tayo. Ang tumatakbong pera, yung drug money, pagdating na eleksyon, drug money, ang putargis. We better do something. Isang boses lang muna. Okay. So, BR46, Idol. Ano masasabi mo sa impeachment ni Sara? Sinimulan na ng Makabayan Black. Okay. Hindi ko nasagot kanina. Si Inday Sara, pagka in-impeach nila, madadali. Sinasabi ko nga, isang tipping point yun. Pagka ini-impeach si Inday Sara, yung 32 million, you will have to contend with that Congress of the Philippines. 32 million. Anong gusto nyo? You will go against yung 32 million na bumoto kay Inday Sara? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!